Medyo nakakabahala ang ating pag-usapan ngayon. May pasabog si Senator Amy na yung mga kalaban sa politika ni BP Inday Sara ay naghahanda ng 1 trillion pesos just to ensure na matanggal sa pwesto si BP Sara through impeachment. Okay? Okay. Ito, sa isang press conference sa Senado, tinanong si Senator Amy tungkol sa third impeachment complaint na na-file kahapon. Ayan, nabanggit niya yung 1 trillion pesos na budget. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso na nagsasalita na fundraising na nga daw itong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Oh. Naku po, 1 trillion impeachment. Nagkakabistuhan na. Hoy, tambalos-los, totoo ba to? Nakitang pondo sa impeachment. Ito, si PH update ito nagsasalita. Budget for impeachment. Eh, bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment? Eh, 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Para pambayad. Oo. Alam mo, daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been marites. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Anong Wala akong wala? preparation. Kasi alam ko kung anong gagawin ko. Nagkausap na kayo ni Vice President Sara since yung Oo naman. outburst niya. Oo naman. So how was it, ma'am? Pero hindi ako... So, unang pag-usapan natin yung friendship ni BP Sara at ni Senator Amy. Nagtuturingan pa rin ba silang magkaibigan? Kasi marami ng mga DDS na nagagalit na kay Senator Amy. Tinatawag siyang manggagamit. Honestly, if you ask me, nakikita ko na itong si Senator Amy, gusto niyang tulungan si BP Inday Sara. Pag umakyat ang impeachment complaint sa Senado, isa siya sa mga senador na boboto ng acquittal o not guilty para kay BP Sara. Iyan ang aking assessment. I don't know sa inyo. Well, nadadamay lang siya dahil sa kanyang kapatid. Yung performance sa kapatid niya, kapatid man niya, wala naman siyang magawa doon. So, it's all marites. Sabi niya, kaya lang, pag-usapan natin mamaya yung possibility na totoo ba ito? At ano kaya ang reaksyon ni BP Inday Sara? Oo naman. Oo naman. Pero ma'am, ano na Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, Telepono na lang kayo nag-kausap, ma'am? Ha? Nung since yung yung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko siya nakita? pero ma'am, since nung outburst Kasi niya, panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. so, pero parang tigil naman ngayon, may, ano yun ma'am, may na-workout kayong ceasefire, parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero Yan ang problema natin dyan, Sen Amy. Huwag kong ganyan. Huwag nyo ko kami idaan sa dasal. Kung gusto nyo magdasal, punta kayo sa ano. Huwag kayong magsenador. Punta kayo ng kumpirto. Magmadre kayo kahit na may anak na kayo. Pero yung dadaan nyo sa dasal yung mangyayari sa ating bansa. Tandaan mo natin, ang dasal na walang gawa, bao. Diba? Inutil, walang kwenta. Puro dasal ka, wala ka na. Simple lang naman yan. Sabihan mo yung kapatid mong bangago. Tambat, ay yung pinsa mo, sabihan mo, tambat, tigilan mo yan. O, yung kapatid mo, oy, tigilan mo kakapulburan, magtrabaho ka, walang Ma'am, ano makikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea. Ang daming problema, hindi ba dapat tutukan na lang yan, pagdadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila,
A prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, nabasa For the ko rin Philippines. yan na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas at iiwas yung mga nag invest lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Yun po ang masamang epekto, yung pag nagtagal itong alitan ng politika between Marcos and Duterte, ang magiging biktima ang mamamayan, yung nasa laylayan. Kasi wala na, kakaunti na nga ang foreign direct investments. Tayo ang pinakakulilat sa Southeast Asia among the top 5 yung original members. Halit. Tapos ganyan pa, gulong politika pa. Sana totoo yung panawagan o yung opinion ng Pangulong Marcos na sabi niya, huwag niyo nang ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa mamamayang Pilipino. Agree ako doon. But the problem is, sincero ba siya sa ganong panawagan? Sana naman. At tatalima, susunod ba ang mga kongresista sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez? It remains to be seen. Kaya maganda yung tanong kanina ng media na aakyat ba sa Senado ang impeachment complaint? Indirectly, sagot ni Senator Remen, dami nating problema eh. So kung siya ang masusunod, hindi na, wag na sanang ituloy. So ito, it all depends on the leadership of the House. Sa tingin ko isang basbas lang ng House leadership. Yakyat yun. Ayan, aakyat na yan. Napakadaling mag-gather ng 103 signatures. Isang go signal lang ng leadership. Kaya lang, pag sabihin ng leadership ng House na, wag na. Sundin natin ang Pangulo. Di tapos ang problema. Or, isa pang angulo is yung Iglesia ni Cristo Rally. Salamat sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo at nagpahayag kayo ng plano na magrarally kayo in support doon sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. Isang factor din yon. So, tignan natin. Yan eh, parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganoon din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang ang laki-laki na ng foreign investment nila. Although sinasabi may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Pero ma'am, before may marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung, at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. Yon, maraming nambubuyo. Itong nakapalibot sa Pangulo. Yan ang problema.